Happy New Year, everyone. This is the first press briefing of DPWH for 2026. And please bear with us. Medyo madami kaming i-discuss ngayon, madami kaming i-announce. And then later on, we'll accept a few questions on issues from the past weeks, etc., and moving forward. So, first of all, I just want to start by saying that now that the President signed the 2026 budget exactly a week ago, I think the renewed focus of not just DPWH, but of the entire government, is to really push programs following the President's directive na ang bawat piso na pera ng mga kababayan natin dapat magastos at magamit sa tama. No, I think that is the clear message of the President, lalo-lalo na nung pinirmahan niya yung budget. Pero since, last year, nung nagbabasa na nga itong mga graphing pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin, na ang point ni Presidente, kaya niya in-expose to, kaya niya pinasabog ito, is to say, tama na. Di ba? Tama na to. Tama na yung pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin, na imbes na mapunta sa mga kababayan natin ang pera, kung kanina din na pupunta. And I think, yung budget na pinirma ng ating Pangulo, na pinasa ng ating Kongreso, ito na ang panibagong panimula. Itong renewed effort na to, na talagang siguraduhin na bawat piso ng mga pera ng kababayan natin nagagastos sa tao. So, if I may just start with the President's words, no? Ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating pamumuno. So, the President clearly said, kaisa niyo ako sa pagnanais na masiguro na bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. I think this is the clearest message of the President to start the year. And this is the message across government. No? And for DPWH, which we can consider the epicenter of this, massive stealing of the people's money, we really have to show the people na nagsisimula na ngayon ang pagbabago na ninanais hindi lang ng Pangulo, kundi ng ating mga kababayan natin lahat. So, ang mga i-discuss ko sa inyo ngayon, sa ating mga kababayan ngayon, yung mga gagawin nating mga pagbabago, mga gagawin nating reforma, at gagawin nating mga prioridad. Simula na yung 2026, and hopefully, hindi na titigil ito, tuloy-tuloy na. So, unang-una, no, sakit ng ulo ng mga kababayan natin, ang mga sira-sirang mga tulay, sira-sirang mga kalye, all over the country. Unfortunately, imbes na ito ang gawing priority nitong mga nakaraang taon, nakaraang dekada, na talagang ayusin ang mga sira-sirang mga kalye at sira-sirang mga tulay all over the country, kung saan-saan napupunta ang pera ng DPWH. Na dapat ito talaga ang inuuna. So ang unang-unang magiging priority natin ngayong 2026 sa loob nitong bagong budget ay ang pag-aayos ng mga sira-sirang mga kalye at mga tulay all over the country. And there is no highway, there is no road more important than the Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway, mula yan, sorry to use the Itbulaga words, no? mula Aparian hanggang Mindanao. Ang Maharlika Highway. Ang dumadaan sa Maharlika Highway sa mga kababayan natin, milyon-milyon yan. Mula norte hanggang Mindanao. Mula Apari hanggang Mindanao. At yan is sira-sira.
all over the country. Hindi lang sa Luzon, pati sa Visayas, pati sa Mindanao. At grabe ang kalbaryo, grabe ang hirap na dinaranas ng mga kababayan natin. Araw-araw, dahil sa ganyang sitwasyon ng Maharlika Highway. So, ngayong 2026, for the first time since na magawa at matapos ang Maharlika Highway, magkakaroon ng massive rehabilitation of the Maharlika Highway starting this year. And when I say massive, I mean all segments na sira ng Maharlika Highway ay ayusin natin. Mula north hanggang south. So, ito example lang to na napakasamang, and this is not even the worst part of Maharlika Highway. By the way, ang Maharlika Highway, kasama dyan ang Maharlika Highway, kasama dyan ang Quirino Highway, kasama dyan ang Andaya Highway sa Bicol. Yan, Andaya, makikita nyo, at sira-sira yan. No? And in fact, itong mga picture na to, magaganda pa nga to eh. May mas mga masasamang mga sitwasyon. And sa Maharlika Highway, lalo na sa Kadikulan. And I want to, I'm sorry, masyado kayo mabilis. So, iniimbita ko ang ating mga kasamahan sa media on a road trip along Maharlika Highway, specifically sa Bicol. No, so on Friday, Jan 16 hanggang Jan 17, imbitahan ko kayong mag-road trip tayo para makita natin yung sitwasyon talaga ng Maharlika Highway, lalo na sa Pagting Bicol, lalo na ang Andaya Highway. So, pupunta tayo mula Quezon hanggang Bicol, overnight tayo sa Naga, no, para makita talaga natin yung totoong sitwasyon at yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin. So, and aayusin natin itong Maharlika Highway, hindi lang sa Luzon, pati sa Mindanao, ay sa Visayas, lalo na sa Samar, sa Leyte, at pati rin sa Mindanao. So, massive ito, no? And we will be doing this starting 2026. Next. Of course, syempre, EDSA. No, yan. Matagal ng problema ang EDSA, matagal ng sira-sira ang EDSA. So ngayon, nakikita nyo, ginagawa na natin yan. And I'm happy to announce that we are ahead of schedule, no, dun sa ating May 31 timeline para sa phase 1 mula Orense hanggang Rojas Boulevard. Ahead of schedule tayo. At alam nyo naman, yung pinangako natin mabubuksan natin ang busway by Jan 5, awa ng Diyos, natupad na natin. Normal operations na ang EDSA busway. Maganda na siya. Nakita naman natin yung mga testimonial ng mga drivers natin sa busway, yung mga gumagamit ng busway, at least from Orense to Rojas, talagang gumanda ang biyahe. So tuloy-tuloy lang tayo dyan. And I just wanted to say na ang reblocking natin kapag weekends ay tuloy-tuloy. No? Pero yung asphalting natin, ganun pa rin, no? Sa gabi pa rin, 10 to 4. Pero ang ating reblocking, pag weekend, tuloy-tuloy na tayo the whole day. Yung reblocking nga. No? At ina-announce naman ng DPWH, NCR, kung saan yung reblocking efforts. Pero ang usapan namin dyan, kailangan, again, by Monday, tapos na yung reblocking. Meaning, 100% passable ang EDSA simula every Monday morning. And gano'n naman ata ang nangyari today. No? So, kaninang alas 5 ng madaling araw, Lunes, passable ang buong EDSA. So, nagkaroon lang ng delay nung Sabado kasi umulan. So, hindi muna tayo nakapag-asfalto nung Sabado kasi nga umuulan. Hindi tayo pwedeng mag-asfalto kung umuulan. So, tuloy-tuloy ang EDSA. Susunod sa EDSA, gagawin na rin natin ang C5. No? Ginagawa na ang design yan. Again, these are nice pictures already. No? Alam naman natin na napakasama ng ibang parte ng C5. Lalo na yung mga lalo na itong C5, ito ang backbone na dinadaan ng mga truck. Talagang madalas masira yan. So, dinidesign na ngayon ang rehabilitation ng C5. Sisimulan na rin natin yan in the next few weeks. No? Or within the first quarter, sisimulan na natin ang rehabilitation ng C5. So, abangan na rin natin yan. And ito, yung mga sira-sira, ito, MacArthur Highway, ito yung sa Apalit, no, sa Pampanga, na
forever nang sira, no? Parte yan ng MacArthur Highway. No? So, unacceptable ito. Kailangan ayusin ito mga to once and for all. So, I'll just give a few examples. I'll go through them. Next. Examples lang to, hindi lang ito yon, marami pa. No, itong buo tao bridge na never na naayos, no, kailangan maayos na to finally. No? Next. Itong Uyungan Bridge sa Iloilo, kita nyo naman, kawawa yung mga kababayan natin dumadaan dyan, kailangan ayusin na yun at i-maintain na maayos yan. Next. Itong tubod na Buna Bridge sa Misamis Oriental, maraming ganyan everywhere. No? And finally, yung nakakita natin bridge na, mamaya pa kaya, hindi naman sa shutdown. So, next. No? So, and mga hanging bridges natin, ang dami ito. All over the country. Ito, example ng to sa Nueva Vizcaya. So, can you imagine yung mga estudyante natin, ganyan tumawid, ganyan pumasok araw-araw. Unacceptable yan. And hindi mahirap ayusin yan. Hindi mahirap ayusin yan, pero bakit hindi inaayos? Diba? Ang dami-daming pondo ng DPWH. Bakit hindi inaayos yung mga yan? So ngayon, alam niyo naman, bumaba ng malaki ang pondo ng DPWH ngayon from 880 billion, 500 plus billion na lang. Pero ngayong taon na to, ito, talaga paulit-ulit ko sasabihin sa inyo to. Kahit na bumaba ang budget ng DPWH, papatunayan natin, dahil sa suporta at tulong ng ating Pangulo, papatunayan natin na kahit mababa ang budget ng DPWH kumpara sa ibang mga taon, mas marami tayong magagawa, mas marami tayong maaayos, mas marami tayong ma-repair, at gagawin natin ng maayos, ng tama, ng mabilis, at ng mas mura pa, mas mababa pa ang budget. So yun ang papatunayan natin ngayon na kapag ang pera ng taong bayan sa DPWH hindi ninanakaw, mas marami tayong magagawa, mas mababa ang presyo, mas mabilis at mas maganda pa ang quality. So yun ang challenge na i-meet natin this year. At hopefully, sa mga susunod na taon na kahit na wala na kami dito, wala na si Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy na ang pagbabago dito sa DPWH. No? So yun ang ating goal at yun ang ipapatunayan natin. Hindi ka may taon kundi sa mga susunod pang taon. So, second, na priority natin, aparte dun sa pag-maintain at pagsasaayos ng mga sira-sirang kalye at tulay, all over the country, ang daming bitin na kalsada at tulay. Na hindi lang taon, pero dekada na ang binibilang natin. Makikita nyo yan, mga tulay na kalahati lang o 1/4 lang. Mga kalsada na ang tagal-tagal na hindi matapos-tapos, bitin. Ang dami-daming pera ng DPWH, bakit hindi matapos-tapos yan? Well, ngayon, alam na natin sagot doon. Kasi nga ninanakaw ang pera at hindi ginagamit sa mga proyekto na dapat tapusin kamukha nitong mga bitin na to. So yan ang magiging priority natin. I'll give you some examples. Ito, naalala nyo to. Kasama ko ata kayo dito. Ito yung nagbiro ako, sabi ko, tatalo na lang ako dito. Di ba? Kasi after namin binisita yung palpak ng flood control sa Araya, pinakita sa atin ng mayor, ng bagong mayor ng Araya, itong San Agustin Bridge na never na natapos. Na parang 8 years na o 10 years na ganyan pa rin ang itsura. So tatapusin natin yan this year. Yun ang pinangako natin sa mayor at sa governor ng Pampanga. Mayor ng Araya at sa governor ng Pampanga. We will finish the San Agustin Bridge this year. And I think nagsisimula na yung continuation ito. Nagsimula na yata ng December. No? At bibisitahin natin ulit yan. Tatapusin natin yan. Maraming pang example dyan. Yung Candaba Bridge. Again, sa Pampanga ulit yan. 7-8 years na rin yan. Ganyan. Ang daming ganyan all over the country. Unfinished bridges, unfinished roads, unfinished classrooms, unfinished hospitals. Ang dami yan, all over. So yan, tatapusin natin. Yan ang magiging priority natin. Yan. Yung Aganan flyover sa Iloilo, yan, tatapusin na rin natin yan this year. Yan yung lumulubog na flyover na nakita mismo ng Pangulo natin, nagalit sa PBBM.
Ngayon, inayos na yan, yung lubog-lubog, at ngayon, tatapusin na natin this year. Next year. Ito, yung Tigasao Pacifico Bridge sa Siargao. Unfinished din yan. I think 7 years, 6 years na rin yan. Nakabitin. May kalye sa kabila, may kalye dito, pero yung bridge hindi natapos. Hindi pinondohan. Kung saan dinagay ang pondo. So yan, pupondohan natin at tatapusin natin yan. And I wanna ask, ito open call ito sa ating mga kababayan. Kung meron, and I'm sure meron, kung meron kayong sa mga lugar ninyo na unfinished bridges, unfinished roads, unfinished classrooms, unfinished hospitals, unfinished healthcare centers, unfinished facilities, please report them to us dito sa Transparency Portal, sa social media ng DPWH, tag nyo lang si DPWH, sa email, sa hotline, i-report nyo at yan din isasama namin sa mga nakalista namin napakaraming proyekto na unfinished na tatapusin natin. Please send them to us and we will do our best to find the funds for them and to finish them, if not this year, in the coming year. Please padala niyo po yan. At importante po ito kay Pangulo at sa ating lahat. Next, priority. Pagkatapos nating magkaso, marami pang padating na kaso, magpakulong, marami pa rin makukulong, kailangan naman, ayusin natin yung mga flood control na butas-butas at sira-sira. We have to fix them this year bago dumating ang rainy season. Diba? Hindi enough para sa mga kababayan natin yung may makulong, may managot, mabalik ang pera. Kailangan para sa mga kababayan natin sa Bulacan, sa Mindoro, sa Davao, sa La Union, lahat ng mga pinaiga natin ang kaso na ngayon, nagsisimula ng managot yung mga dapat managot, kailangan naman, ayusin natin ngayon. So, kailangan priority natin yan. And, sisimulan natin yan sa Bulacan. No, in fact, I was there last Friday sa First District ng Bulacan. Kinausap natin yung bago nating magaling na DE doon. Sabi ko, ito ang priority. Kailangan yung mga butas na yan, kailangan ayusin natin yan. At ayusin na natin ang tama. So, in the next few weeks, we will be presenting the plan for Bulacan First District with our new district engineer, si Kenneth, para simulan na ito pagpapaayos nitong mga ito. Now, apart from Bulacan, sa Mindoro, kailangan ayusin yan. Kausap ko na si Governor Ponce de Leon, I will be going there next week, at meron na siyang plano para gawin ito at tulungan tayong gawin ito. And nag-usap na kami, at gagawin natin dito, we will empower the province of Mindoro para sila ang tutulong sa ating magpagawa at magpaayos nito. Pupondohan natin, pero we will have a memorandum of agreement with the province of Oriental Mindoro in order for them to help us fix this. Because it's already January, February, March, April, May, June. Wala ng 6 na buwan, uulan na naman, babahain na naman itong mga lugar na ito. Hindi tayo papayag na gano'n. Yan ang isa sa mga inutos ng Pangulo sa akin nung nagkita kami right after na pirmahan ng budget. Kailangan ayusin lahat ito bago magtag-ulan. And yan ang gagawin natin. And of course, sa Davao. No? So ngayon, na nakasuhan na at nakulong na sila yung mga DE dyan, yung mga lahat ng involved dyan, marami pang ibang makakasuhan, ikawawa naman yung eskwela dyan, yung community dyan, na binabaha pa rin hanggang ngayon. So we have to fix that also. So these are just examples na pa-prioritize natin ayusin natin. So, gagawin natin lahat yan ngayong 2026. Next, apart from the other, ito, alam ko, marami kayong tanong sa akin dito, no? Kailangan ayusin na rin natin once and for all yung budget planning process. Kasi, itong pinag-uusapan natin mga files ni former, the late Undersecretary Cathy Cabral, pag-usapan natin nga yan. Pero ang punot-dulo ng problema yan is yung maling paglalagay ng mga proyekto sa budget. Paano nakakalusot ang mga proyektong
Dahil umaga kasi ganito, si ganyan, nakakalusot na yung mga proyekto niya, nilalagay sa budget. Kahit na walang plano, kahit na hindi ini-endorso ng mga regional development councils, provincial development councils, paano nakakalusot yun? Yun ang big issue. Hindi, mas malaking issue yun kaysa dun sa kung sino ang nag-rekomenda, sino ang nag-request, sino ang nag-propose. The bigger issue is, paano nakakalusot yung mga proyekto? Hindi naman na-vet ng tama, walang mga plano, at hindi naman talaga priority. Yun ang kailangan natin baguhin. At through Undersecretary Nick Conti, yun ang babaguhin natin ngayon. And I think by next week, Undersecretary Conti's team, ang ating bagong Undersecretary for Planning, will be ready with the new formula, with the new system of how we make sure that items in budgets, projects in the budgets, are really projects that are absolutely necessary and that are not just there because people want to steal money. Bottom line, diretsahan tayo. Yun naman ang problema. Di ba? Yung allocables, wala na yan. Yung sistema ng mga allocable, whatever, na hanggang yun, yun pa rin ako intindihan, wala na yan. We will do away with all of that. Wala nang palakasan sa sinitan sa proyekto. Hindi porket in-endorse ni ganito, ni ganyan, automatic nandun na sa budget yun. Wala na yun. At yung mga project na walang plano, wala na rin yun. So, ang bagong formula will have a based on the needs, primarily on the needs of the areas, of the district, of the province, of the municipality, of the region. Ano ba ang priority talaga yan? Ano ba ang kailangan? Lahat ng project kailangan may plano. Lahat ng project dapat endorsed ng mga development councils. Diba? At uunahin natin ang pondo, kasi limitado ang pondo eh. Diba? Nakita natin ngayon eh. Sabi ng Pangulo, every centavo, every peso counts. And with limited funding, kailangan unahin natin yung pondo para matapos ang mga proyekto. Hindi yung nakatenga yung tulay, nakatenga yung kalye, tapos magpopondo na kung ano-ano para ng pagkakitaan. Tama na yun. Hindi na pwede yun. So, babaguhin natin lahat yan. And we will be giving a briefing, a press briefing just on this. Hopefully by next week. No? And we're very happy because the private sector is helping us here. You know, I just had a long meeting here. We had a long meeting last week to start the year with the group of Ken Abante, of Tapat, of the civil society groups. Itong mga kasama natin with the CBCP, with the Mayors for Good Governance, with Tapat. We had a long meeting last week on this, and they are now helping us out finalizing the final plans for the budget and planning purposes. And they are also helping us out with monitoring of projects that are ongoing. And they're also helping us out with the budget planning process. So we want to thank especially Tapat for helping us out here, and Ken Abante and his group, because they've really been invaluable to us in really making sure that these things never happen again. So next weekend, so we will announce that. So they're also helping us out with the procurement reforms, no? And these are just some examples. Although we are still in the process of making sure that this happens. But bottom line, meron na tayong bagong procurement law, yung RA 12009. Hindi naman tayo nagkukulang sa batas eh. Ang nagkukulang tayo sa pagsunod sa batas. Problema, yung mga ginawa nila Alcantara, nila Price, lahat naman yun, hindi sumunod sa mga batas natin. Di ba? So kailangan sundin natin kung anong nasa batas. Problema, at i-enforce natin ang tama. At pag hindi nila sinunod, tulong sila. Ganun lang kasimple dapat yun. No? So, we will also be announcing these reforms in the coming days in detail. Next. Also, we need fresh blood in DPWH. I've said this time and time again. The way to change culture, the systemic problems in DPWH, is not only to put in the reforms, not only to make sure that people are held to account, but we need new people. We need young,
fresh people who have not been corrupted by the system to come in and start changing the system and the department from within. Lara is an example. Yusek Lara is an example. D.E. Ken is an example. I was just with him and his team. I'm very happy because when I went to Bulacan first, which is the epicenter of all of this, madami ako nakitang mga bata. People in their 30s, engineers in their 30s, some of them even in their 20s. Marami doon, mga bata na, and maraming nag-a-apply. Doon ako natutuwa. Kasi despite all the problems, despite the zero trust in DPWH, maraming pa rin mga bata na gustong mag-apply at gustong magtrabaho dito. At yun, nakakataba ng puso yun. Kasi kung wala nang magtitiwala, at wala nang mag-a-apply, at wala nang magtatrabaho dito ang mga katulad nila, saan tayo pupulute? So kailangan tayong maghanap. And I'm here to announce, we are going to start with the campus job fairs this month. The first one will be in Mapua next week in MIT, in Mapua Institute of Technology on January 21. So, and then all the other schools will follow, and not just in Metro Manila, but all over the country. So in Luzon, Visayas, and Mindanao. So ako mismo, iikot ako at pupunta ako dito kasama ng ating mga undersecretaries, ng ating mga bagong mga district engineers na para akitin ang ating mga bata, mga bagong graduate, bagong pasa ng board na sumama at makilahok dito sa pagbabagong gusto natin mangyari dito sa DPWH. So, with this will start next year. And gagawin din natin, pinapagakas din natin, again, with the help of civil society, with TAPAT, with the other civil society groups led by Ken Abante, we are strengthening further our transparency portal. Yung halimbawa, ang isang major reform na gagawin natin dito na improvement, yung mga files natin, imbes na static files o mga PDF, mga gagawin na natin, tinatawag nilang machine-readable files. No? Para may access ang publiko at makikita talaga nila yung files ng DPWH. Kasi wala naman talaga tayo dapat itago dito, contrary to what's been coming out. All of these are public documents. But, of course, if they are subject of ongoing investigations, then we have to follow certain processes and rules, which I will get into later. I'm sure you have a lot of questions there. No. So papagasin pa natin ang transparency portal. Ongoing improvements tayo dito. And one major thing that we're going to be doing is the availability of machine-readable files. No? And our teams in DPWH, the private sector, and the civil society are already at work on this. No? Next slide, I think. Okay, ito, last ko na lang. No? I will be announcing changes in starting with the regions and some districts today. No? And the first announcement I will be making is the relief of 4 regional directors. So there have been, we are officially relieving today for various reasons. No? Specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department, and officially we are relieving 4 regional directors. Regional Director Ronel Tan of Region 1, Regional Director Jovel Mendoza of Region 4A, Regional Director Virgilio Eduarte of Region 5, and Regional Director Danilo Villa of Region 7. We are also relieving Assistant Regional Directors ARD Faraya, Neil Faraya of Region 4B, and also Regional Director Annie De La Vega of Region 5. And we are also relieving Regional Director District Engineer Umali of the 3rd District of Metro Manila, and District Engineer Manny Bulusan of South Manila DEO. So, relief ito, so they are relief effective
when I sign the relief orders, which will come in the next day or so. We are also, for all intents, relieving 3 DEs: La Union First District Engineering Office Sherry Lan Gonzalez, Iloilo City DEO Roy Pacanan, and Leyte 4th District District Engineer Peter Scheller Soko, because they have not met CSE qualification standards. So we are going to be very, very strict, and I will be releasing in the next few days or weeks, the new requirements, merit requirements for all officials of DPWH, specifically district engineers, assistant district engineers, the regional directors, and assistant regional directors. Gagawin natin mas matibay, mas malakas ang mga requirements at qualifications para sa mga opisyales ng department. And this will come in the next few weeks. Pero ito na yung initial batch ng mga relief natin. At mag-a-announce din ako ng mga changes across the various regions. And I will make this public. This is mayroon tayong pagbabago sa mga iba't ibang regions. Mayroong mga iba na magsistay muna, may mga iba na papalitan. No? And I will give you this list. We will publish this list after this press conference. No? Ito yung from regions. So next slide, please. You don't have to take a picture, we will just release it to you. And these are the new assignments for regional directors and also for tawag dito, may mali dito. Si Director Ayag lilipat sa Region 6 at si RD Fruto lilipat sa Marito. So anyway, we will correct this and we will correct this and anyway. Yeah. So and then, sorry, what about the ARDs? Ayun na, nandiyan na rin pa ang ARDs. So anyway, we will send you the final list today. Anyway, sige. Okay? So, finally, I would just want to update you on the but of course we will leave this already up to the Ombudsman and DOJ, our law enforcement agencies. But as you know, ito yung latest update, no? Ito yung mga na-arresto na, ito yung mga pending yung mga warrants of arrest. Next slide, please. Ito na yung mga bagong mga nadagdag na surrender na pera, 241 million. Meron ding nadagdag na na-freeze na assets. No, 20 billion na ang frozen assets as of December 19. No, ito yung breakdown. Tuloy-tuloy pa rin ito. Wala tayong tigil dito. No, at tingin ko ang ombudsman magkakaroon ng mga announcement very soon. No? Next slide, please. At alam nyo naman, may mga bagong mga sasakyan na naman na nakakuha. Ngayon, pati yung mga sasakyan, ibang sasakyan ni former Congressman Zaldico, nakuha na rin. I'm sure susunod na i-auction ito, katulad ng mga ginawa kay Vizcaya. Yun, may Rolls Royce pa doon. Ito yung mga nakakuha na. So tuloy-tuloy pa rin ito, walang tigil. No? Magkakaroon kami ng meetings with the DOJ and Ombudsman sa mga susunod na araw para lalo pang pabilisin itong mga gagawin natin ito. At finally, gusto kong i-announce lang na on January 20, ako'y magtitistigo sa Sandigan Bayan sa trial ni former Congressman Zaldico. So, I don't know kung anong rules ng Sandigan Bayan dito, kung ito ba ay open. I'm not sure, pero ina-announce ko lang sa inyo na on Tuesday, ako'y magtitistigo sa kaso sa Oriental Mindoro, sa kaso ni former Congressman Zaldico. So, we will give you updates dun sa aking sworn testimony sa kaso niya. Siyempre, dahil ako ang complainant sa marami sa mga kasong to,
makikita nyo akong magtitistigo sa maraming mga kaso sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Patuloy itong proseso nating pananagot ng mga dapat. I think that is the last discussion. So maraming salamat. I'm now open to questions. Let's try to keep them quick. I'll also try to keep the answers quick because I have to rush to another meeting. Sir, si Aileen. Yes, well. Sir, on the alcohols, Yes. pressuring to know that there's a new formula. May I ask? There's going to be a new formula. Yes. But in a previous interview by the lawyer of late Undersecretary of Cabral, she actually said na yung original na alcohol formula ni USEC was actually overrated by the House leadership. How do you ensure na yung ginawa mo na formula ni yung Undersecretary ni Conti won't suffer the same fate? I don't think the president will allow that. I take comfort in the fact that the president will not allow that.